mga sisid. Tumama sa bato. Yan mga sisid, hello! Welcome back na naman po sa ating YouTube channel. Panibagong gabi at panibagong pagsisid na naman tayo ngayon. Kagabi, galing kami rin sa kompleto pa man din sana kami kagabi mga kasisid. Mag-sport fishing ulit sana kami. Kaya lang, hindi namin nakalain na malakas pala. Sabi dun sa may tabing dagat, bigla daw lumakas ang hangin, mabagat. Kaya, ang nangyari, uwian ng mga kasisid. Kaya bali ngayon, kumalma na mga kasisid, tsaka nakalabas na rin naman ng bagyo. Kaya safe na lumaot. Kaya lang, may paparating na naman na bagyo. Si Bagyong Leon, kung tawagin. Kaya kailangan, makalusong tayo ngayon para makakuha tayo kahit pambigas-bigas mga kasisid. Tsaka para may mapanood kayo. Nagkakati na sila kasisid Jai, tsaka si kasisid Larry sa labas. Hello mga kasisid, kamusta po ang lahat? Hiling ko po ang kaligtasan nating lahat dahil sa dumaan na bagyo. Na may lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Yan bale, nandito na kami sa spot kung saan tayo mamamana. Lalakad muna tayo sa may pangpang mga kasisid. Kasama natin si kasisid Larry at si kasisid Jai. Yung service namin na tricycle mga kasisid, iniwan lang namin sa may parteng taas nito. At tapos may nakakilala sa atin dito mga kasisid na isang solid supporters. Yeah, shoutout kay kuya at kay ate. Yeah, shoutout din kay kuya na nagsasarili at sa kanyang asawa. Yan, at pinapatagay pa tayo ni sir. Sabi natin pas muna at baka tayo magkasakit ng diabetes. Shoutout din kay ate. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po ninyo at sa pagpapaalala na kami mag-ingat sa aming pamamana. Yan, bali nandito na tayo sa may pinaka-main spot natin mga kasisid. Si kasisid Jai talaga namang excited sa pamamana natin dahil matagal tayong hindi nakalusong. Yan, doon tayo mamamana mga kasisid sa pinagbabawal na spot dito sa may parteng bayan. Yan, langoy muna tayo sa loob bago tayo mamamana mga kasisid. Ito si kasisid Larry, nagpe-prepare na kanyang gamit. Yan, meron siyang bagong gawang sinaya. Yan, si kasisid Larry talaga namang kondisyon na kondisyon dahil sa napakatagal na pahinga. Sana unang lusong mapuno agad mga kasisid para jackpot. Okay mga kasisid, let's do spur fishing. Yan, kung napapansin nyo talaga namang napakalabo pa ng dagat. Gawa ng palaging pagbaha dito sa lugar namin. Yan bale, ito ang gamitin natin pana mga kasisid. Yung Ditalsec na in-sponsor sa atin ni kasisid Mark De La Cruz. Yan, pagawa na kayo ng pana sa kanya mga kasisid. Yan, at todo pakit pa nga talaga dyan si kasisid Larry sa ating camera. Hindi niya alam may malaking napkin na sa kanyang tabi. Ayun, talaga palutang-lutang sa dagat. Tabuhin natin mga kasisid at baka tayo magkasakit ng dengue. Mahirap na. Makalipas ang 15 minutos na paglalangoy mga kasisid, narating na rin natin tong dulo ng pier. Talagang may nagdidiskarga pa ng mga semento. Kaya sa mga hindi po nakakalam, ito po ang pagawaan ng semento dito sa lugar namin. Yan, talagang lehitimong mga taga Maribeles lamang po ang makakalam niyan. Okay, bali ito ang una natin pagsisid. Ito ang bumungad sa atin. Kawan ng patuna. Yan, isa yan sa nagpapalabo ng dagat mga kasisid. Yung ganyang kawan ng patuna dahil yan ang mga nanginginain. Pagka nadaanan niya ng lugar talaga namang sobrang labo. Halos wala ka na maaninag. Kaya kung napansin nyo yung pinagdaanan nila talagang napakalabo mga kasisid. Yan, buti na aninag ko tong dinutche tsaka turos. Sa pulkan turos ka. Yan, pinili ko yung turos mga kasisid kasi yung dinutche alanganin pa ang size. Yan, bye-bye lang tayo sa poste mga kasisid. Pagpaahon na. Para hindi tayo maligaw. Baka tayo sumuksok sa ilalim ng barko. Mahirap na. Delikado yun mga kasisid. After nun mga kasisid, papasok na tayo sa pinakailalim ng pier. Bali nandito pa lang tayo sa may pinakatalian ng barko mga kasisid. Wala pa tayo dun sa may mismong ilalim. Tingin muna sa paligid kung may tao or gwardya habang lumalangoy ng padahan-dahan. Yan, kung napansin nyo kabilaan ng pier may barko mga kasisid. Yan, kaya magdoble ingat tayo. Baka tayo makarating sa ilalim ng barko, hindi na tayo makaalis. Kailangan magmamatsyag tayo habang tayo ipapasok na ilalim. Pagpasensyaan nyo na po yung boses natin mga kasisid kung paiba-iba dahil sa sipon at sa ubo. Nagsanib na ng persa mga kasisid. Kaya ganito ang boses natin. Yan, pwede na tayo mag-ilaw dito sa ilalim mga kasisid kasi natabunan na ng barko yung ilalim ng pier. Kaya talaga wala makakita sa atin dito. Okay, hanap na tayo ng isda mga kasisid. Bye-bye lang tayo sa poste. Ganyan lang lagi ang diskarte natin. Yan, pagka medyo malalim na, tsaka tayo maglalakas ng flashlight. Yan, sana makatagpo tayo ng malalaking isda rito. Ito, may drum. Walang laman. Alimasag ang laman mga kasisid. Pinabayaan na natin. Ito, may drum pa. Yan, kaso malabo sa loob. Walang maaninag. Yan, pagpaahon tayo mga kasisid. Yan, bye-bye lang natin yung poste para hindi tayo maligaw. Ganun lang yung diskarte mga kasisid. Okay, hanap ulit tayo mga kasisid. Yan, tingin-tingin lang tayo sa mga singit-singit ng bato dahil dyan lang namamahay ang mga lapu-lapu. Ito, may isda.
Sa pulkang kanuping ka. Pero stroke ang tama mga kasisid. Napagpasyensyahan nyo na yung mga manokis natin mga kasisid kung maingay. Yan, kampay pa ibabaw dahil medyo malalim-lalim ang ating spot. Yung ibabaw ng tubig mga kasisid, kulay brown. Dahil sa gawa ng baha. Yung manok pa. Wala na naman tigil yung mga manok na yan. Dire-diretso na naman. Okay, second catch natin kanuping mga kasisid. Yung mga ganitong size ng kanuping mga kasisid ay tumitimbang ng 3 guhit, 4 na guhit. Kuya presyo yan dito sa amin ng 250 hanggang 300. Kwartang linaw rin yan. Yan, may nakasalubong tayo na pintangga mga kasisid. Yan ang palos na napakatinik. Masarap sana yon, pandaing. Kaya lang, pangit magdaing ngayon mga kasisid, yawa na makulimlim. Ito, nakita tayo ng labian. Kaya lang maliit pa mga kasisid. Hindi mo na natin pinana. Ito, kanuping na lang. Sa pulkang kanuping ka. Stroke ang tama mga kasisid. Walang kagalaw-galaw. Kaya maganda na rin ang size mga kasisid. Nasa 3 guhit hanggang 4 na guhit. Tama-tama ayan, 250 ang kilo. Kwartang linaw. Ito, hanap ulit tayo. Ayun, patuna. Nanginginain. Yan Lord. Kahit na pabigas-bigas lang po. Ito, talakitik. Talakitik yan kung tawagin dito sa amin mga kasisid. Kasi maliit pa. Yan, sige, sumugod pa. Sa pulkan talakitik ka. Pang-ulam ka ngayon. Sweet and sour. After nun nakarating na tayo dito sa may ilalim ng barko mga kasisid. Bale, nandito tayo sa may pinakatimon. Kala ko sa ilog lang may falls. Pati pala sa dagat. Yan, para rin tayo naliligo ng falls mga kasisid. Ayan yung pinaka-drainage ng barko. Yung pinaka-pan-drain ng tubig sa loob. Okay, hanap ulit tayo. Titignan ko yung mga singit-singit ng bato mga kasisid dahil dito kami madalas makahuli ng mga lapu-lapong tunay. Yan, this time wala akong makita mga kasisid. Ito, dinutche. Sa pulkan dinutche ka. Grabe ang amo ng dinutche mga kasisid Pagka nailawan ng flashlight, talagang makikipagtitigan pa sa'yo. Mahal ang kilo nito sa amin. Yung mga ganitong size talagang pumapalo ng 300 hanggang 330 ang kilo. Kwartang linaw na rin yan. Yan, hanap ulit mga kasisid. Yun, ano yun? Ay, kala ko lapu-lapu na. Gatong pala mga kasisid. Yan, magaganda ang batuhan. Ito, may malaking gulong. Ayun, kitang. Sa pulkang kitang ka. Yan, ganda ng size ng kitang na ito mga kasisid. Yung mga ganitong size ng kitang mga kasisid, halos kapresyo lang din ang dinutchean dito sa amin. Pag tumimbang na kalahating kiluhin. Mahal talaga ang isda dito sa amin mga kasisid kasi madalang na dahil sobrang daming illegal. Okay, panibagong pagsisid ulit. Yan, baybay lang tayo sa poste. Yan, pagka medyo nakarating na tayo sa ilalim, tsaka natin lakasan yung ilaw. Ayun, may manok. Oh, manok pa. Wala lang tigil yan. Dire-diretso na. Yan, medyo malabo-labo na ang dagat mga kasisid. Ito! Banagan! Ay, takmay natin. Ay, grabe mga kasisid. Grabe naman, sayang. May nakaasar pa yung manok. Kaya super slow mo mga kasisid Maganda naman yung pagkakadakma ko. Kaya lang, grabe sobrang lakas mga kasisid. Hindi ko napigilan. Ayan, talagang inaasar pa tayo ng manok mga kasisid. Ayun siya, sumirit na. Sinubukan kong habulin mga kasisid. Talagang todo padyak ako dyan. Kaya lang, naisip ko na baka dumiretso siya dun sa may ilalim ng barko. Magawi tayo dun. Mahirap na, hindi na tayo makalabas. Kaya mas mahalaga pa rin ang buhay. After nun ito na yung sumunod na mga nangyari. Laki lobster. Nakawala. Laki. Isiri mo nga pre. Isiri mo dito. Tinapos ako. Lobster. Nasaan ka? Subukan mo. Marami sa ilalim. Laki lobster. Subukan mo sa ilalim pre. Tinapos ako Layo ko ng pinakabulang ko. Naputol yung sungot mga kasisid. Dalawa. Sorry. Akin. Tinaray nga dyan ni kasisid Larry na hanapin yung lobster mga kasisid. Kaya lang hindi na rin siya nagtagumpay. Sayang, master. Sayang. Kwartang linaw sana. Grabe, buti na ako kapusin. Kala ko nasa ilalim na ako ng barko. Ganun talaga pag di para sa atin, no? Okay, acceptance is the best. Never lie. Ha! Got it! After ng nakakapanghinayang na pangyayari mga kasisid nagsagawa pa ako ng ilan-ilan pang pagsisid. Kaya lang, biglaan na lamang pong nagbago ang visibility ng dagat. Yan kung napapansin nyo talagang sobrang naglabo ng mga kasisid.
Dala po iyan ng agos. Kaya nag-decide kami na umahon na lamang po at umuwi at palipasin na muna ang labo para makapag-sport fishing tayo ng maayos. Ay. Galon mga kasisid do. Ahon na tayo mga kasisid. Sila kasisid there at si kasisid guys. Andun pa. Namamana pa. Bayaan muna natin sila para makahuli sila. Tayo wala. Hindi na ubo ko mga kasisid. Okay. Nakakala tayo mga kasisid. Ito lang huli natin oh. Tama-tama lang pang ulam mga kasisid. Wala tayong pambenta. Kung nadali sana natin yung malaking lobster, Portalino sana yun. Eh sila kasisid there. Ito na. Paahon na. Mas marami pang huli sa atin si kasisid Jay oh. Ang laki ng kitang. May pambenta rin. Kasisid Larry marami pala. Ito. Puro dinutche. Isa, dalawa, tatlo. Ay, turos pala ito, turos. Tatlong dinutche mo, pre? Tatlong dinutche? Tatlong dinutche daw kay si Larry. Kay si Larry may pambenta. Grabe ubo ko, mga sisid. Kaya inuwi ko yung galon, oh. Gagawin natin pagkainan ng bibi. Bibi ang sa gitna. Marami tayong bibi rin sa bahay. Alaga. Yung mga kasisid, kayari ko magbanlaw. Ito na yung huli natin. Yan. Kinilo ko kanina. 1.4 lahat mga kasisid. Sari-sari. Maganda ng klaseng isda naman. Kanuping. Pang-ulam na natin ito mga kasisid. Kasi may darating na naman na bagyo. Yan, lagay natin sa mini rep natin. Malamig na yan eh. Binuksan ko na yan kanina pa eh. Okay. Yan, good morning mga kasisid. Kakayari ko lang magpaligo ng manok. Napurga ko na lang ito kahapon. Yan ah. Ito yung mga naririnig nyo na tumitala ako sa vlog natin. Yan, mahilig po tayo sa manok mga kasisid. Yan ay ating libangan. Pag-aalaga ng manok. Ito pa oh. Pulang linaw. Sa mga mahilig sa manok, tayo lang ang makakaintindi yan mga kasisid. Yan, na-bacterial flushing ko na rin yan sila. Ito, yellow-legged, golden. Krok! Puging-pugi mga kasisid oh. Pag natuyo ang balahibo niyan mga kasisid, talaga napakakintab. Ito pa. Magkakapatid yan sila. Krok! 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 Yun, ang pinakamalakas tumila ako sa vlog natin. Hey. Ito yung ama nila mga kasisid oh. Yan. Ito yung nakadalawang panalo na. Talagang puging-pugi mga kasisid. Tintab na ng balahibo yan mamaya. Ito ka sa araw. Para matayo ka. Yan. Magbilit ka sa araw. Para mabilis ka matuyo. Pugi mga kasisid no. 2 taon na yan. Yan bale. Malakas na naman ang hangin mga kasisid. Epekto na naman ito ng Bagyong Leon. Dahil possible daw na maging super typhoon yung bagong bagyong yung bagong bagyong papasok sa atin. Yan, hiling ko sa Panginoon na sana wag naman na. Kasi apektado ang hanap buhay natin. Tsaka yung vlog natin, hindi tayo nakakapag-upload pag may bagyo, mga kasisid. Kaya hiling ko sa Panginoon na Lord, sana wag na pong lumakas lalo ang bagyo at tuluyan na po itong lumabas sa Pilipinas. Mga kasisid. Bali, hanggang dito na lang din po ang ating video mga kasisid. Maraming salamat po sa lahat po na umabot hanggang sa dulo ng video na ito. Big thumbs up mga kasisid. Yan, kita-kita tayo sa susunod na video na i-upload natin mga kasisid. Thank you for watching. I love you all.